so much for the warm welcome. Maayong buntag ug daghang salamat sa inyong pag-abi-abi. Thank you for this opportunity to share what the Lord has put on my heart. Ang gipasalamatan ng Ginoo sa oportunidad nga gihatag sa Dios kanako pinagi sa iyong pulong iyong gibutang sa akong kasing-kasing. Thank you, Pastor Ria, for the invitation to speak. I'm not a long-winded preacher. I pray and I ask the Lord to give me the thoughts that He wants me to share with you. Dili kayo ko taas og sinultian o niwinalihan pero tugutin ko nga ang Dios mga igsoon magapamuhat niya na. Thank you to the host church Salamat sa simbahan for your warm hospitality. sa maayo gayud nga pag-abi-abi. Special thank you, Pastora, for translating. May isa kayo. Thank you to everyone for attending today. Salamat sa tanan nga naa karon. We give God all the praise, Ang all the gihatag sa glory, Ginoo ang glory, all the honor ang himaya, ang dungog in the celebration of this wonderful sa day. pagpasidungog kining adlaw. At this time, I want to sing a song that the Lord's put on my heart. It's an old song. You may or may not know it. It's very simple. I'll say yes, Lord, yes. Ako mag-awit kaninyo para sa Ginoo mga igsoon ang title mahitungod sa Oo Ginoo, Oo Ginoo. Okay, while I'm preparing to sing, we're going to have a short skit. Sa diha nga nag-prepare ko mga igsoon sa mubo gayud nga akong awit, naa po may prepara nga mga skit. Ato ba? And there are way too many sins to list. Kaya So na yung mga butang mga igsoon nga mga sala. this is just a brief example. Nang example lang, ehemplo lang nga mga naa sa tubangan karon nga mga gipangsulat. Ana ba tay drum? Akong gihangyo na ang gatong drummer. O gusto mo play yung guitar, pwede po daw kaayo, sabayan siya. Pasmas ng oras. Ako na kin. Okay. So, ang nasa tubangan ninyong mga igsoon mao ang mga ehemplo sa sala. Which is, naa din ha ang, number 1, naa din ha ang idolatry or idolatria. Kaduha, ang self-righteousness, pagkamatarong sa kaugalingon. Ikatulo, pride o garbo. Ang ikaupat, mao ang speaking lies, nagsulti og mga bakak. And number 5, coveting, pagkaibog. Idolatry o idolatria. Self-righteousness, pagkamatarong sa kaugalingon. Pride o garbo. Speaking lies, nagsulting mga baka. Coveting, pagkaibog. Good job, Pat. Oh, and I'll say yes, Lord, yes,
diha sa imuhang dalan Ginoo. Can you hear me? Kadugog mo na ko mga igsoon. You probably could without the mic. Bakang basin kay bisag wala ay mic. I Pwede have mo a pretty kadungog. big voice. Kay nayo kay gwapa kayo nga tingog. Dako nga tingog. And thank you so much for the young ladies that helped with the skit. That's what we call in America an icebreaker. Oh, salamat sa mga kadalagahan nga nagpasundayag no sa ila sa skit. Mao na ginatawag dito mga igsoon og icebreaker sa Amerika. You know, it's easy for us to point out the sins of other people. Sayon ra kayo nato pag tudlo sa matag usa sa ilahang mga sayop. But we're not the judge. Pero dili kita ang maghukom. That's God. Sa Ginoo lang gid na. I do want to do this other course, though. This one's very simple. Can you translate that for me? So we can do that one? This is a very simple course. Dunay awit mga igsoon nga chorus nga nagingon, bind us together, Lord. Hugpa kami Ginoo sa matag usa namo with sa samang paagi nga dili gayud magkatibulaan. Hugpa kami Ginoo, hugpa kami Ginoo. Worship the Lord with me. Bind us together, Lord. Bind us together. Cords that cannot be broken. Oh, bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Let's sing it one more time. Oh, bind us together, Lord. Bind us together. Cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Thank you, Jesus. That's what we want. We want to be bound together in the church, but as the body of Christ, we want to be bound together in Christ. Okay, let's pray before we get started. As my husband always likes to say, don't shoot the messenger, so don't shoot me. And besides that, you can only kill me once. But he just preached about that, so. But dear Heavenly Father, we ask, dear Lord, that you will bless each one as we strive to better serve you. Thank you, Jesus. We ask the Holy Spirit to take control and move on each one of us, dear Lord. Pour out your anointing on this messenger and the congregation. We ask that you will open our hearts, dear Lord, that we may also receive the message that is being spoken, that we may be encouraged and continue to grow in your grace. We ask for your help, dear Lord, in being intentional to live according to your word and applying your word to our lives. And we ask, dear Lord, that you will remind us in all things, Lord, as we go about our daily lives, to be more like you. May we always be mindful and thankful of the blessings you give to each of us, dear Lord, in the name of Jesus. We ask it all in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So the context of this message comes from 1 Corinthians 1:10, which is also based on Ang your konsepto mga igsoon nga atong basahon karon na sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 10. your theme. So the theme for this service, of course, is to live in harmony. Let there be one mind, united in thought and purpose.
Ang tema mao kini ang pagpuyo diha sa harmonious tuguti nga doy usa ka hunahuna managiusa sa salabutan ug katuyuan. Now, let's think for a moment about the word harmony. Atong susultian mga igsoon mahitungod sa harmonious. What is harmony? Unsa kining harmonious? A state of oneness, Usa ka butang mga igsoon naghiusahan, agreement, giagrihan, gihugpungan, or togetherness. gihugpungan. In other words, harmony is about being in Christ and in union with Christ. Sa laing bahin nga pagkasulti mga igsoon mao kini ang paghiusa diha kang Kristo, diha kang Kristo. In agreement Diha sa panapaghiusa, with the believers, with the unity of believers, paghiusa diha sa mga magtotoo and in unity with God, ug paghigiusa diha sa Dios. which also means being in unity with God's Word. Nga nagpasabot sa mga igsoon nga naghiusa ta diha sa pulong sa Ginoo. Now, let's talk a little bit about the background information on the Corinthian Christians. So magsulti ta mga igsoon o maghisgot ta mahitungod sa gamay kayo nga background sa impormasyon mahitungod sa mga taga-Korinto nga mga Kristohanon. So in 1 Corinthians, the Apostle Paul is reminding the Corinthians of how the Israelites brought consequences upon them in the wilderness. Diha sa unang Korinto mga igsoon si Apostol Pablo nagsulti o nagpahinumdom sa mga taga-Korinto giunsa sa mga Israelite pagdala ang ilang mga konsekwidad diha sa kamingawan. And just like us, sometimes we just need to be reminded, we already know right from wrong, but sometimes we just need to be reminded. Sa sama sa ato ang mga igsoon nga sa usahay pahinumduman ta sa Ginoo sa mga butang nga ato ang kulang diha sa Dios. So among their many sins was worshiping idols. O diha sa mga lalaing mga sala mga igsoon mao ang pagsimba og mga Dios-Dios. Now, to be clear, worshiping idols was not the only sin they were committing. Sa pagklaro mga igsoon ang pagsimba sa Dios-Dios dili lamang kana ang sala nga ilang gibuhat. Just as the skit showed, it was just an example of one of the many sins they were Sama committing. sa gisubugi buhat sa mga kadalagahan ganina makato lamang mga ehemplo sa mga sala. God was not pleased with them, and many people were killed in those circumstances. Ang Ginoo ato panahon ng mga igsoon wala gayud nalipay ug daghan dito ang nangamatay. So at this point, the Corinthians must flee idol worship and any appearance of supporting this type of practice. Ug ato mga higayon mga igsoon ang mga Corinthians o mga Korinto nagkalagyo sila nagpalayo sila sa pagsimba og mga Dios-Dios og mga nagkalanlaing mga gisuportahan nila nga mga gibuhat. So the Apostle Paul appeals to the Corinthians to be in agreement. Og si Apostol Pablo mga igsoon nagpadayag ngadto sa taga-Korinto nga mahimong magkausa. For there not to be divisions, Magkasinabot sila nga walay mga pagbahin-bahin. for them to be knit together in the same mind Ang kinahanglan sila nga magkausa diha sa samang una-una and with the same purpose. o sa samang katuyuan. So now we can ask this question, what is the purpose of applying 1 Corinthians 1:10 to our lives? So dunay usa ka tumong mga igsoon nga unsa kaning tumong o katuyuan nga atong buhaton sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 sa atong kinabuhi. The purpose is to glorify God and to win other people to Christ. Ang purpose mga igsoon katuyuan mga igsoon mao nga paghimaya sa atong Ginoo. 3 points we want to look at closely in this message. Tulo ka punto mga igsoon nga atong tan-awon diha sa mensahe sa Ginoo. Number 1, when there is division and discord within a church, Nauna is mao nga dunay pagkabahin-bahin ug dunay pagkahiusa diha sa simbahan. the brothers and sisters cannot spiritually grow and mature as God desires. Ang bagsoon nga babae ug lalaki diha sa espirituhanon dili motubo. In Ephesians 4:3, Diha sa Episo 4:3, the Apostle Paul is commanding believers to endeavor si Apostol Pablo mga igsoon nagmando mahitungod diha sa Kristohanon nga kinahanglan magkausa. to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Nga kubtan gayud ang pagigiusa diha sa balaang espiritu o uban sa ato ang pagkupot usab sa kalinaw. In other
words, try hard and make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sa laing bahin mga igsoon kinahanglan paningkamot ta nga makabaton kita ana nga panaghiusa. As Christians, we are to share the gospel throughout the world to unbelievers. Ingon nga mga Kristohanon padayag taog ka pulong sa Ginoo ngadto sa mga dili magtutuo. Matthew 28:19, Diha sa Mateo 28 bersikulo 19, the word says, "Go ye therefore and teach all nations, lakaw og ang pagtudlo sa tanang kalibutan, tibuok kalibutan. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Bautismuha sila diha sa alang-alang sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu. In Matthew 28:20, Diha sa Mateo 28 bersikulo 20, the word says, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." tudloi sila sa pag-obserba sa tanang butang nga akong gitudlo kaninyo. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ug hinumdumi nga magauban ako kanimo bisan sa kinatumyan sa kalibutan. If we have divisions and discord in the church, how can we win souls to Christ? Kung doon na katay mga pagbahin-bahin o dili pagkasinapod sa simbahan, unsaon man nato pagdala sa mga dili magtutuon diri ka nato sa Ginoo. An unbeliever does not want to see, hear, or feel any type of division, discord in a church or a group of believers. Ang mga dili magtutuo mga igsoon, dili sila ganahan makakita, makaduwog o makabati sa unsa mang klase sa mga pagbahin-bahin o pagkawala pagkasinabtanay diha sa sulod sa simbahan o grupo sa mga magtutuo. Perhaps this person's already experiencing division and discord in the workplace, at home, with family. Kaya doon ay mga panahon nga kaning tawhana nakasinati na og mga pagkabahin-bahin og wala pagkasinabtanay sa ihang trabaho, sa iyang panimalay o sa iyang pamilya. He or she is searching for a refuge or something to soothe the soul. Og nagunang-una sa may sinangita siya og dalangpanan sa kinabuhi. As believers, we know that refuge. It's called hope. And we know that our hope is in Christ. Ingon nga mga magtutuo mga igsoon nakabalotang ang dalangpanan mao ang paglaom diha kang Kristo. If we are involved in division and discord, and this is the third point, if we are involved in division and discord, how can we witness to unbelievers? Ikatulo nga punto mao nga kung nag-involve ta o nag-apil ta sa mga pagkabahin-bahin o wala pagkasinabot, unsaon nato nga makadala ta o makabahatod ta ngadto sa mga dili magtutuo. John 17:21 says that they may be as one, as thou, Father, art in me, and I in thee. Ang diha sa Juan 17:21 nga si kinsa ang manag-usa sa ako manag-usa sa Amahan. That they may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Nga ang matag usa magkaiusa o ang kalibutan mga igsoon makatuo ni ana nga gipadala kita sa Dios. If we are so focused on division and discord, we get caught up in all of that, we're going to miss the beautiful opportunities to witness to others and to see those souls won to Christ. Kung tanawon nato ng pagkabahin-bahin o dili pagkahiusa mga igsoon, atong gilak-angan ang mga oportunidades, maayo nga oportunidad sa kinabuhi. We want to lead other people to Christ and to share of the blessed hope that we know. Nga ato ang madala ang mga kaigsuonan ngadto sa maayong paglaom sa kinabuhi. As Christians, we are called by God to be holy and set apart unto Him. Ingon yung mga Kristohanon, gitawag ta sa Dios nga mahimo tang balaan ug mahimo ta kaparte sa iyaha. We are called into fellowship with our Christian brothers and sisters in Christ. Gitawag ta sa diha sa Ginoo sa pakighiusa diha sa atong mga kaigsuonan, mga babayi ug lalaki diha ni Kristo. We are urged to be of the same mind and of the same beliefs. Gitugtan ta sa Ginoo ug gibutang ta sa Ginoo nga masama kita gunahuna ug sama ka mga pagtuo. Now, sometimes that means we agree to disagree. Usahay, pwede ta moingon dili o oo. The divisions and discord that were evident in the Corinthian church long ago Kani nga pagkabahin-bahin o wala pagkahiusa sa simbahan mga igsoon, ebidensya kani mahitungod sa mga Korinto atong mga panahuna. Those divisions and discord that were evident then
they're equally noticeable in the body of Christ today. So kani nga pagkabahin-bahin o pagkawala paghayo sa mga igsoon, nagpasabot kini nga nahitabo usab nato karon. Right. Maybe not the same things, but there's Siguro dili pareha sa samang butang. So we want to pay close attention to how the Apostle Paul lovingly exhorts each one of us through the Word to come together in agreement. So kinahanglan nga unsa man ang gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa atong matag usa nato mga igsoon, atong masuta pod ang atong kaugalingon na mahimo tang magkausa. So there is no conflict, Aron walay konflikto, no discord, walay mga pagkabahin-bahin, or no disagreement among us. o walay mga dili walay pagkahiusa. As brothers and sisters in Christ, we are to have the mind of Christ. Ingon nga mga igsoong babae ug lalaki, kinahanglan gaduna tayo sa kahuna-huna diha ni Kristo. We are to develop the same attitude of heart. Kinahanglan nato nga i-develop nato ang usa ka samang attitude o nauna sa kasing-kasing nato diha ni Kristo. That Christ has for us. Nga ang Dios mga igsoon si Kristo naa kanato. With one mind and one voice, we may glorify God and our Savior, Jesus Christ. Sa usa ka una-una, usa ka sulti diha sa paghimaya sa atong Ginoong Hesukristo. In a time where there are ever-increasing divisions and discord in the world, Sa oras mga igsoon dunay mga nagkadaiyang mga pagkabahin-bahin o pagdili hiusa sa kalibutan. it is so important to love our brothers and sisters in Christ. Isa ka importante gayud nga maghigmay ang matag usa babae ug lalaki nga igsoon diha ni Kristo. Let us be those people, the ones who build each other up in love. O sa samang paagi kinahanglan nga naa kita to nga mga tawo nga nag-usa ug naghigugmaay sa matag usa. Encouraging and comforting each other as we live our daily lives by applying the Word of God. Pagdasig o pag-comfort o paghatag o pagbati para sa pagpuyo nato diha sa atong kadaadlaw sa atong kinabuhi pinaagi sa pag-apply nato pagbatol sa pulong sa Ginoo. May our love for each other flow out into the world. Musama pagi nga ang atong tanggugma diha sa matag usa mukuyanat sa tibuok kalibutan. We want unbelievers to see our love, be drawn to Jesus, and have a close relationship with our loving Savior. Gusto nato nga ang mga dili magtotoo makakita sa gugma o pagpaduol nato diha ni Kristo. God calls His people to unity with one another. Gitawag kita sa Dios sa mga katawan, gitawag sa Dios aron magpuyo diha sa panagiusa sa matag usa. It's important to make every effort to live together in harmony with everyone. Dako kayo nga importansya nga ang matag usa magpuyo diha sa harmonious. Regardless of beliefs and differences, God commands us to do all in love. Sa bisan unsa mga gipangtuuhan o mga diferensya sa kinabuhi, ang Dios mga igsoon nagmando nga maghinugog maay kita. Life is messy. Relationships are messy. Ang kinabuhi gubot, ang mga relasyon gubot. Times of stress can cause strain on the relationships and we end up hurting each other. Ug ang oras sa mga nag-stress mga igsoon, nagpasabot nga nagpasakitay kita sa matag usa. We destroy the unity in which we have worked so diligently. Atong gigupa ang panaghiusa. Satan's goal is to destroy our unity. Ang katuyuan o tumong ni Satanas mao ang pagguba sa ato ang panaghiusa. Let's agree together on living in peace and harmony. So magsinabtanay ta mga igsoon diha sa pagpuyo nga malinawon. God has given us the ability to be patient, kind, and loving through actions and words. Gitagaan ta sa Ginoo ang abilidad nga mahimot ang pasensyoso, maayo, mahigugmaon sa tanang butang. The scripture of God's word reminds us that it is our responsibility as Christians to lead the way for unity among all nations. Ang bersikulo sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa matag usa nato mahitungod sa atong responsibilidad ingon nga mga katawhan sa Dios nga mahimo ta nga ato ang giyahan ang ato ang kaugalingon diha sa panaghiusa sa tanang katawhan ang tibuok katawhan.
I want to encourage you to read God's Word, to listen to the Holy Spirit, and show love like Christ. Ako mong dasigon karon mga igsoon sa katapusan nga maghinigugmaay kita o magpuyo kita diha sa panaghiusa. I'd like to ask you all to bow your heads as we pray. Atong iduko atong mga ulo mga igsoon diha sa pagtapos ato ang mensahe sa Dios. Dear Heavenly Father, we need you. Langit no na mga mahal gikinahanglan kanamo. Some days we feel so broken and uncertain. Dunay mga butang nga Dios Ginoo nga makabati kami dili maayong butang sa among kasing-kasing. We are hurting, we are struggling, and we are aware of our own weaknesses and of the dark Nasakitan ni Ginoo, forces daghan may mga butang sa among kaluyahon sa among kinabuhi. and of the dark forces of the world surrounding us. Ug ang kangit-ngit kangit-ngit Ginoo naghatod sa among kinabuhi ug nagbira niini. We are aware of the enemy fighting to take control of our lives and our families. Aware mi Ginoo nga karong mga panahon na ang kaaway nagkontrolar gayud sa matag pamilya ug kinabuhi. Heavenly Father, Langit ng Amahan, please forgive us the times when we have allowed foolish pride or careless attitudes to cause conflict. pasaylo mi Ginoo kung dunay mga panahon nga among gitugutan ang mga garbo sa kinabuhi. And may we be of one heart and one mind with other believers, knowing that we are all one body of believers in Christ. Sa mga ta Ginoo nga duna kami una usa ka kasing-kasing una usa ka hunahuna diha sa Ginoo. Jesus, we ask that you would help us to live a life of godly love in spite of our differences. Ginoo tugote nga tabangi kami o Dios nga magpuyo kami diha sa kinabuhi nga Kristohanon o diha sa Ginoo sa mga taliwala sa mga diferensya. To live in peace and harmony so that we may serve you in the fullness of holiness. Sa pagpuyo diha sa nga malinawon o magpuyo nga balaan diha kanimo Ginoo. In Jesus' name we pray. In Jesus Amen. name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. And salamat sa Ginoo. No, I would like to give a token for our Reverend Hesal Legans, and a certificate also of Bigong Pentecostal Gospel Assemblies BPG Incorporated, Headquarters Philippines. Certificate of appreciation is given to Reverend Hesal C. Legans for sharing your valuable services and time in preaching the good news during our 4th annual anniversary and Thanksgiving Day celebration with the theme To Live in Harmony, Let There Be One Mind, United in Thoughts and Purpose. Given this 6th day of January, Year of the Lord 2024 at BPGA Lumad Church, Lumad, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Signed, Host Pastor and District Overseer Pastor Joy Bahian, and BPGA Executive Presbyter Pastor Rogelio Celebrero, and the BPGA Secretary Ms. Melanie Sinilias. Ma'am, we're giving you the certificate of appreciation for having us here, and then the sample token that is very, we're glad that you were gonna speech the same mind and unity in the body of Christ. So, let's give hands for the praise and glory for the Lord, mga igsoon. Hallelujah! Sa kinabuhi ni Ma'am Hazel, no? Nagigamit sa Diyos para natong tanan. Hallelujah! Kung gihatag ang panahon sa atong MC.